Salamat po sa Panginoon sa buhay din ni Sister Nina, sa kanya pong paghandog ng awitin. Okay? So ngayon po ay dadako na tayo mga kapatid sa ating message. So wala po tayong PowerPoint, pero meron po tayong pag-aaralan. Mula po sa salita ng Panginoon. So samahan niyo po ako sa 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2. Actually, ito po ay buong chapter. So dito po iikot yung ating pong pag-aaralan ngayong linggo hanggang sa mga susunod sa kalooban po ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 2 from verse 1 to verse 20. So, kasi 20 verses po ito. So tayo pong lahat ay sandaling tumayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Sa Tagalog po ay unang Tesalonika, Kabanata 2, talata 1 hanggang 20. For you yourselves know, brethren, that our coming to you was not in vain, but after we had already suffered and been mistreated in Philippi, as you know, we had the boldness in our God to speak to you the gospel of God amid much opposition. For our exhortation does not come from error or impurity or by way of deceit, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak, not as pleasing men, but God who examines our hearts. For we never came with flattering speech, as you know, nor with a pretext for greed, God is witness. Nor did we seek glory from men, either from you or from others, even though as apostles of Christ, we might have asserted our authority. But we proved to be gentle among you, as a nursing mother tenderly cares for her own children. Having so fond an affection for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives, because you had become very dear to us. For you recall, brethren, our labor and hardship, how working night and day, so as not to be a burden to any of you, we proclaim to you the gospel of God. You are witnesses, and so is God, how devoutly and uprightly and blamelessly we behaved toward you believers, just as you know how we were exhorting and encouraging and imploring each one of you as a father would his own children, so that you would walk in a manner worthy of the God who calls you into his own kingdom and glory. For this reason, we also constantly thank God that when you received the word of God which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but for what it really is, the word of God, which also performs its work in you who believe. For you, brethren, became imitators of the churches of God in Christ Jesus that are in Judea, for you also endured the same sufferings at the hands of our own countrymen, even as they did from the Jews, who both killed the Lord Jesus and the prophets, and drove us out. They are not pleasing to God, but hostile to all men, hindering us from speaking to the Gentiles, so that they may be saved, with the result that they always fill up the measure of their sins. But wrath has come upon them to the utmost. But we, brethren, having been taken away from you for a short while, in person, not in spirit, were all the more eager with great desire to see your face. For we wanted to come to you, I, Paul, more than once, and yet Satan hindered us. For who is our hope, or joy, or crown of exaltation? Is it not even you, in the presence of our Lord Jesus at his coming? For you are our glory and joy. Salamat po sa Panginoon, at tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyo pong salita sa umaga pong ito na minsan pa ay amin po mapapakinggan. At minsan pa, O Diyos, sa tulong at biyaya po ninyo ay mas maging umangat kami sa amin pong paglago or sa amin pong buhay pananampalataya. Sa amin pong pagsunod sa iyo pong mga salita ay mas maging masigasig kami at hindi po kami ningaskugon, Panginoon, sa amin pong paglalapat ng inyong pong mensahe. At dalangin po namin, Ama,
ang iyong pong pangungusap at patuloy niyo pong pagsasansala sa amin pong mga kakulangan upang hindi po ito makita sa amin. Ang mga prinsipyo at katotohanan na amin pong nabasa ay hindi po namin nailalapat ng mabuti sa amin pong mga buhay. At dalangin po namin, O Diyos, ang karunungan sa iyo pong tagapagsalita na gagamitin at patuloy na kababaang loob na magpagamit para lamang sa iyong kapurihan. Salamat po, O Diyos, purihin ka at ang bawat isa po sa pagtatapos naman ng amin pong pakikinig ay ang kahandaan po naming magpagamit sa iyo, O Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. Tayo pong lahat ay mga kaupo na. So, sa ating buhay, paglilingkod sa Diyos, meron pa ba tayong kinatatakutan, mga kapatid? Wag naman sana ang kinatatakutan natin ay, halimbawa ay takot tayong masugatan, although sa paglilingkod ho sa Panginoon ay kasama ho sa paglilingkod yan. So, masugatan, makulong, kagaya po ng mga apostol, o di kaya tayo ho ay i-discriminate sa ating trabaho, sa ating bahay. Kung tayo lang ho ang Kristiyano sa ating bahay, So talagang it's just around the corner. Tayo po ay pagtawanan, tayo po ay maliitin sa atin pong pananampalataya sa Panginoon. So siguro ito yung isa sa mga masasabi nating fear, Pero sa buhay po natin, mga kapatid, naging takot ba natin sa ministry ang isang bagay ho na kung saan ay meron po tayong sinabi and ito ho'y bumalik din sa atin. So parang boomerang ho, ibig sabihin, kapag tayo ho ay nagbigay ng payo sa isang kapatid na nagkakasala and ang naging tugon sa atin ng ating kapatid ay ikaw din naman ay ganyan, ibig sabihin ay meron tayong failure sa isang punto ho ng ating buhay paglilingkod. Or kapag tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos or nagsishare po ng salita ng Panginoon, wala naman tayong purpose bakit natin sinishare. Basta lang natin sinishare yung alam natin sa Word of God na hindi natin dama yung pinaka-purpose nito kung bakit dapat natin itong sabihin. So, para lang ba ma-impress yung tao na may alam ka sa Bible? So, ganun lang ba ang ministry? So, hindi dapat. Kaya mga kapatid, dito po sa ating mensahe, So, ito po ay may pamagat na a ministry worthy of God. So, ministeryong karapat-dapat sa Diyos. Ano ba ang ministeryo na karapat-dapat sa Diyos? Hindi ho kasi ministry is just only you are here present or you are present sa church and you listen and you sit. Sabi nga, you sit down and you listen. So, hindi po ito ministry. A ministry is you're active. Sabi nga, ikaw ay aktibong gumagalaw sa Panginoon. Meron kang ginagawa para sa Panginoon. Ito ang tinatawag nating ministry. Kagaya po na sinabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians 11:1, imitate me as I imitate Christ. Hindi ho natin sinasabing gayahin tayo ayon sa ating abilidad o ayon sa ating pagkakakilanlan bilang tayo, kundi bilang tagasunod ng ating Panginoon. So, we should emulate Christ. Kailangan ay anong example ni Kristo na mababasa po natin, na nakita po natin sa kanyang buhay, in his life, sa Synoptic Gospels, mababasa po natin kung sino po ang Panginoon, kung gaano siya kababa, kung gaano siya sabi nga yung service, yung pagiging servant niya, makikita natin sa kanya, sa pagmi-ministry niya in 3 years. So, wala siyang piniling tao na pupuntahan, kundi lahat. Sabi nga sa Synoptic Gospels, makikita ho natin, bayan-bayan pinupuntahan ng Panginoon, mga ngaral, magpapagaling. So, hindi ho tayo namimili na tao gusto nating pagministeryuhan, kundi hanggat sino man ang nangangailangan ho nito, handa ho nating pagministeryuhan. At ito ang halimbawa ng Panginoong Hesus. Kaya, ang ating objective dito, mga kapatid, is to model the qualities of a faithful minister who keeps on walking
in a manner worthy of God. So, sa buhay natin, tayo ho ay makilala bilang isang ministro o lingkod na lumalakad ng karapat-dapat sa Panginoon. Hindi ho natin pwedeng, kumbaga ang motto ho natin sa paglilingkod sa Diyos is to please people, to please my brother or sister, to please my ko-young people or my ko-wumiso. So, hindi yan ang ating motibo. Hindi yan ang ating objective. But to please God. Ang Diyos, ang pangunahing dapat nating bigyan ng kaluguran. Sa bawat ginagawa po natin, hindi lamang sa loob ng ating bahay panambahan, kundi sa labas din. Okay? Kaya dito po sa aklat ng unang Tesalonica, makikita ho natin ang sulat ni Apostol Pablo, the expression of his love para po sa mga taga-Tesalonica. So, this book po is one of the earliest. So, ito po yung isa sa pinakaunang aklat na nasulat po ni Apostle Paul. Kasi ito ho ay naganap on his first missionary journey. So, that was around 51 or 52 AD. So, ito po yung time kung saan kailan po nasulat ang aklat po ng unang Tesalonica at ang ikalawang Tesalonica. And yung content po ng aklat ng unang Tesalonica, makikita ho natin is more on sa darating. Pero hindi ho magiging effective yung hope na ito na hinihintay po ng mga mananampalataya kung sa kasalukuyan wala ho tayong activity. Kung sa kasalukuyan wala tayong objective, ano dapat ako ngayon habang hinihintay ko ang pagbabalik ng Panginoon? So, hindi dapat yung basta naghihintay lang tayo para tayong yung nakaupo doon sa sariyaya, ano? O yung nakahilata doon. Ano ho? Tapos may puno ng nyog. Kung si Juan tamad yan, bayabas, hindi naman nyog ang ating hihintayong bumagsak sa atin. Ano po? So sa atin, mga kapatid, there must be activity. Kaya matatawag nating ministry because there's activity while waiting for the coming of the Lord. So, again, ito ho'y pag-ibig ni Apostol Pablo para po sa mga taga-Tesalonica. Ano ho? And makikita ho natin dito sa chapter na ito kung ano yung features ng isang lingkod ng Diyos na kanyang inihalimbawa sa mga taga-Tesalonica. Kaya sa first chapter makikita ho natin yung appreciation ni Paul sa mga taga-Tesalonica. Na sabi dito is their work of faith and their labor of love and their steadfastness of hope. So, kinilala ni Apostle Paul yung kanilang dedikasyon bilang isang iglesia. Sila'y tulong-tulong pagdating sa ministry. At pinatunayan nila ang kanilang ministry kung ano ang dati nilang buhay at kung ano ang kasalukuyan na nilang buhay. They turned, sabi naman po dun sa verse 9, they turned to God from idols to serve a living and a true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, that is Jesus, who rescues us from the wrath to come. So, appreciation ni Paul, and commendation para po sa mga taga-Tesalonica. And the next chapter naman, makikita natin yung personal na saloobin ni Apostol Pablo kung bakit siya pumunta sa Tesalonica. So bago siya pumunta dito, sabi po niya dito sa verse 1, "For you yourselves know, brethren, that our coming to you was not in vain, but after we had already suffered and been mistreated in Philippi, as you know, we had the boldness in our God to speak to you the gospel of God amid much opposition." So hindi ho biro yung pinagdaanan ni Apostol Pablo at ni Silvanus bago ho sila nakarating ng Tesalonica. In the book of Acts, makikita ho natin yung experience ho ni Apostol Pablo at ni Silvanus. So Silvanus is also Silas. Ano po? Tingnan po natin in Acts chapter 16. So ito po yung ating cross-reference. Acts chapter 16 verse 19. Okay, sabi po dyan, "But when her masters saw that their hope of profit was gone,
They seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the authorities. And when they had brought them to the chief magistrates, they said, "These men are throwing our city into confusion, being Jews, and are proclaiming customs which is not lawful for us to accept or to observe, being Romans." The crowd rose up together against them, excuse me, and the chief magistrates tore their robes off them and proceeded to order them to be beaten with rods. When they had struck them with many blows, they threw them into prison, commanding the jailer to guard them securely, and he, having received such a command, threw them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. So ito yung nangyari. Ito yung sinabi ni Apostle Paul sa verse 1, yung suffering and mistreatment in Philippi with Silas. Bago sila pumunta sa Thessalonica. So ito yung mabigat na pagsubok ho na pinagdaanan. Kaya first point ho natin mga kapatid dito is the first feature of a faithful minister o isang lingkod na hindi lamang siya lingkod ng Panginoon, in a way na siya ho ay masipag sa pagmimisyon, masipag siya sa pag-share ng mabuting balita, is a committed presenter of the gospel. So, paano natin masasabi na siya ay isang committed presenter of the gospel? So, hindi lang bibig ang batayan para siya ay maging isang committed presenter. Kasi, sa experience ho nila ni Silvanus, na sila ho ay kinulong dahil sa isang maling akusasyon, hinampas ho sila. At kinulong. Pinatunayan nila ang kanilang pananampalataya. Habang sila ho'y nakakulong, so yung kasunod ho noon, meron hong isang jailer na tumanggap sa Panginoon. Ano pong sabi niya? Ano pong sabi nila? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. So, they were invited. So, the Philippian jailer and the household, and his household, to believe in the Lord Jesus. So, hindi ho naging balakid yung mistreatment and false accusation ni kina Apostle Paul para tumigil sila sa kanilang misyon. Kaya ito ho ay tinatawag nating committed presenter of the gospel. So first, his ministry or Paul's ministry is driven by a purpose. So, si Paul ay pumupunta dito, si Paul ay pumupunta doon, may time na naghiwalay, tapos nag-meet uli. So, there are 4 missionary journeys, di po ba? Si Apostol Pablo. So, the first missionary journey, makikita ho natin doon sa hulihang part ng ating Bible, may mapa ho doon. So, yung po mga lugar na kung saan ay ito ho pinuntahan ni Apostol Pablo. At every town na kanya pinupuntahan, may mga nako-convert, may mga hindi malilimutang karanasan ho dito si Apostol Pablo. Dito maraming arrests, dito maraming mistreatments, maraming hong persecution. Talagang lahat, halos ng bayan na kanilang puntahan, hindi sila welcome. Pero hindi ito dahilan para sila ho ay huminto na mangaral po ng salita ng Diyos. Kaya, Paul's ministry is driven by a purpose and declared the gospel boldly. After their suffering at Philippi, ito ay naging daan upang mas maging bold na mag-share ng mabuting balita si Apostol Pablo at ang kanyang kasama. So ano pong lesson na makikita ho natin dyan? Maaaring maging purposeless ang ating gospel presentation kung wala hong testing. Kung wala hong suffering. Kung wala hong permission ng Panginoon na maaresto, na ikaw ay ma-persecute, na ikaw ay magkasakit. Lahat ng klase ng mga pagsubok na maaaring pagdaanan po natin as a servant of God, as a messenger of God, kung hindi ho natin pagdadaanan yan, maaaring ang ating presentation ay maging purposeless. Kaya
It is an opportunity. Ano po? Ito ho ay isang oportunidad upang mas maging eager ho tayo na magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? So again, a committed presenter of the gospel. So, hindi po ito basta lang hindi lang po basta kwento lang ito. Yes, the book of Acts is what we call the history. Ano ho? Ito ay kasaysayan kung paano nagsimula ang iglesia. Pero hindi po ibig sabihin na ito'y kwento lamang. No, ito'y kasaysayan lamang na walang, kumbaga, hindi natin pwedeng pagbasehan ng practical na pamumuhay. Kasi, nakita ho natin si Apostol Pablo kung paano siya mas naging bold, kung paano siya mas naging courageous. Na-share ang mabuting balita after ho ng ilang beses na siya ho ay sinaktan, hinampas, ikinulong dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon. So, Paul's ministry is driven by a purpose. So, not only he declared the gospel boldly amidst their suffering at Philippi, he also suffered physical intimidation and false accusation of civil treason. In Acts 17 verse 5. Okay, tingnan ulit natin yung Acts. Meron pang isang nangyari dyan. Acts 17 verse 5. But the Jews, becoming jealous and taking along some wicked men from the marketplace, formed a mob and set the city in an uproar, and attacking the house of Jason, they were seeking to bring them out to the people. Verse 6, when they did not find them, they began dragging Jason and some brethren before the city authorities, shouting, "These men who have upset the world have come here also, and Jason has welcomed them. And they all act contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus." They stirred up the crowd and the city authorities who heard these things. And when they had received a pledge from Jason and the others, they released them. So, ito pa yung isang experience nila. Merong physical intimidation and inakusahan sila ng pagtataksil laban sa sa emperor. Si Caesar. Civil treason. Hindi lang ang akusasyon sa kanila isang heretic. Hindi lang ang akusasyon sa kanila ay nagtuturo kayo sa demonyo. Nagtuturo kayo ng hindi sa Diyos. Kasi ang akusasyon pa sa kanila is kinakalaban ninyo ang imperyo. Ang gobyerno. Insurgency. Pero hindi ito dahilan para matinag o hindi nagpatinag ho si Apostol Pablo at nagpatuloy sila sa pangangaral. Conflicts may seem as a setback to our evangelistic journey, but in reality, it brings us more opportunity and boldness to share the Word of God. So, hindi po balakid. So, kumbaga sa unang tingin, balakid siya, setback. Ang mga tinatawag nating conflicts. So, katulad po na-experience ni na Apostol Pablo, katulad ng mga na-experience ni Apostol Pedro, maaaring na-experience din natin, masamang panahon, karamdaman, diskriminasyon ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan, pero hindi po dahilan para tayo po ay tumigil po sa pag-share ng salita ng Panginoon. Kaya experience in the ministry sharpens our minds and shapes our hearts into Christ-likeness. Kaya pasalamatan po natin ang Panginoon sa mga karanasan po natin upang tayo po ay mas maging mature sa ating pagbabahagi ng salita ng kaligtasan. Hindi na yung katulad dati na pag nagsishare ho tayo, parang surface level lang. So, alam natin yung pasikot-sikot sa pag-share ng gospel.
pagiging makasalanan ng tao, kabanalan ng Panginoon, ang ang pangangailangan ng tao ng isang tagapagligtas, ang probisyon ng Diyos para sa kaligtasan, at ito ay si Kristo, at ang kaparaanan, pananampalataya, di ba? At ang, sabi nga, ang pangako, buhay na walang hanggan. So, pag yan ay i-share na po natin na meron na tayong pinagdaanan, at napatunayan natin doon sa experience na yon kung sino talaga ang Panginoon. Ito yung gagamitin ng Diyos para sa mas epektibong pag-ibanghelyo. Okay? Kaya, lahat tayo dito. We're all subject, sabi nga, na makaranas ng mga tests or trials. At ang magiging outcome ho nito is mas maging bold ho tayo at mas maging effective ho tayo na tagapaghatid ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya, we should be purpose-driven. Ano po? In our, sa ating evangelism. So, hindi lang tayo basta salita lang tayo ng gospel na basta lang natin sabihin sa tao. Di ba? At least, nasabi ko na yung dapat kong sabihin. Hindi ganon. Ikaw mismo, napatunayan mo sa iyong sa buhay mo, napatunayan mo sa buhay mo kung sino ang Panginoon. Kaya mo ito sinishare. Na at the weakest, sabi nga, at the lowest point of my life, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Hindi ako bumitaw sa mga pangako ng Panginoon. Di ba? Nakakilala ko sa Panginoon at ito yung buhay na meron na ako ngayon. So ito yung mga kapatid. Ano po? So, a committed presenter. Not simply a presenter, but committed presenter. Kaya, kumusta ho ang ating gospel sharing? Experience ho natin sa pag-share ng gospel. Mas bold na ba ho tayo sa pag-share ngayon? O hindi pa masyadong hinog? So, hindi pa naman huli. Ano ho? Tayo ho'y nasa isang eskwelahan. Tayo ho'y tinuturuan patuloy ng Panginoon. Amen. Sa pamamagitan po ng mga iba't ibang karanasan. Iba't iba ho tayong ministry ng ginagaluan. Ano ho? So, pwedeng, sabi nga, sa loob ng church, sa labas ng church, sa workplace, sa pamilya, ministry yan. Okay? That's why, pasalamatan natin ng Panginoon sa mga karanasan ho na ito, sa mga permission na inaalaw ng Panginoon na pagdaanan ho natin dahil tayo ay Kanyang anak. At ang nais ng Panginoon sa atin, tayo ho ay maging matatag. At tayo ay maging tapat sa Kanya. Okay? Next. Tuloy po natin. For our exhortation does not come. So ito po ang sabi sa verse 3. For our exhortation does not come from error or impurity or by way of deceit, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak not as pleasing men, but God who examines our hearts. From verse 3 up to verse 6, titingnan po natin na po. Not only that Paul's ministry is driven by a purpose, but also it is divinely approved. In what way natin makikita na ito ho'y aprobado ng Diyos, ang kanyang ministry? Sabi dito. Sabi niya, for our exhortation does not come from error and impurity. So, his appeal, his exhortation, sabi dito, is pure and committed to the truth of God. So, yun po yung first sub-point natin. His appeal is pure and committed to the truth of God. Sabi niya, for our exhortation. So, sa ibang salin po, makikita natin dyan is entreaty. Yan.
So, kasi sa ESV, iba po ang ginamit. Ano po? Pero dito po sa NASB, ang ginamit po is exhortation. So, sabi dito, it does not come from error. So, si Paul, hindi siya presenter ng error. Sabi niya, ang ministry niya is walang error. Because the Word of God is inerrant. Amen? Kasi ang salita ng Diyos na kanyang pinapangaral ay walang pagkakamali. Kaya hindi siya emisaryo ng kamalian. Hindi siya tagapagturo ng kamalian. Sabi dyan, it doesn't come from error or impurity or by way of deceit. So, he might have been accused of teaching heresy. Inakusahan siya one time na siya ay nagtuturo ng mali. Siya ay nagtuturo ng sinasabing maling katuruan. Pero, pinatunayan to ng kanyang buhay na ito'y mali. Ano po? Pinatunayan ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng kanyang buhay na mali sila. Na mali ang kanilang paratang na siya ay nagtuturo ng mali. So sabi dyan, he retained his personal integrity over persecution. Kaya bukod ho doon sa experience, karanasan ho natin bilang instrumento ng Diyos upang tayo po ay mas maging eager and bold to preach the Word. Number 2 is integrity. Kailangan may integridad ho pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya sabi sa 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a workman or a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Rightly handling. In other words, rightly dividing the word of truth. Sa pangangaral, dapat yan po ay maliwanag. Yan po ay according sa sinasabi po mismo ng Bible. Hindi mo yan sariling interpretasyon. Hindi mo yan sariling opinyon. Di ba? Kaya, sinasabi ho ditong correctly or handling rightly. It does not, sabi nga, hindi lang ho ito tungkol doon sa kung paano natin i-interpret ang salita, kung paano din natin ilapat ang salita. Kaya kailangan may integridad. Ano po? Kaya puro o dalisay ang kanyang pamamanhik at walang bahid ng kamalian o pandaraya. Kaya hindi ho characterized as a hypocrite ang isang tunay na lingkod ng Diyos. Next, he speaks for the pleasure of God, or he speaks for God's pleasure, verse 4. But just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so yun nga po yung sinabi sa 2 Timothy 2:15, ano po? Kaya sabi niya, siya'y pinagkatiwalaan ng mabuting balita, so we speak not as pleasing men, but God. Not as men pleasers, but God. So, hindi natin piniplease kung sino man ang ating nakikita ngayon, kundi ang Diyos. Galatians 1:10. If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Kung ako'y tinawag para lang bigyan ng kaluguran ng aking kapwa, ang aking tao, o ang kapwa ko tao, ay hindi ako lingkod ni Kristo. So hindi ito ang pattern hindi po ito ang principle na makikita ho natin na bilang isang minister, ang hinahabol natin is approval ng tao. Kasi yan ang daan sa pagbagsak ho natin. Pagka ang hinabol na lang ho natin is yung magiging punan ng tao or lahat ng ating actions is nakadepende dun sa magiging reaction ng tao. Yan ang isa pang danger, mga kapatid. Kaya magiging hesitant ho tayo na mag-share kasi
ang isipin agad natin ay hindi ito magiging ano sa kanila. Hindi sila hindi sila matutuwa. Ano? Sabi nga most likely ma-offend sila. Hindi naman atin to, sa Panginoon to. Ano? So sa Panginoon po tayo. So he is not qualified for the ministry if he speaks only for the people. So wag sanang, kumbaga ang dictation is kung ano ang sasabihin ng tao o kung ano ang magiging komento ng tao sa ibabahagi natin. Ha? Ang dapat, kung ano ang kaluwal-luwalhati sa Diyos. Kung ano ang magiging kalugod-lugod sa Diyos, yun ang gawin natin. Kahit man ang maging kapalit nito ay sakit ng katawan. Kahit ang kapalit man nito ay ang iyong personal na seguridad. Ano po? Pwede kang malagay sa panganib. Makulong ka dahil sa iyong pangangaral ng gospel. So, kung may nakaranas na po sa atin dito na tinutukan ng kutsilyo habang nagsishare ka ng gospel, meron po ba dito sa atin? Salamat sa Panginoon, wala. Pero meron pong mga Kristiyano ho na nakaranas niyan. Tinutukan pa lang ha, hindi pa ho inundayan. How much more yung inundayan ka? Di ba? Tinutukan ng baril habang nagsishare ng gospel. So yun mga kapatid, ano po? Kailangan nating maging firm sa duty na inaatas po sa atin. We should be committed to be gospel presenters. As gospel presenters. Amen? And he disclaims any malicious intent. Okay, verse 5. For we never came with flattering speech, as you know, nor with a pretext for greed. God is witness, saksi. Panginoon. Sa buhay ni Apostol Pablo, na throughout his missionary journeys, hindi ho siya nagpretend sa mga taong kanyang siniran po ng gospel. So sabi dito, he disclaims any malicious intent. So, meron siya 3 disclaimer ho dito to affirm the purity of his motives for ministry. First, he denied being a smooth-talking preacher who tried to make favorable impressions in order to gain influence for selfish advantage. So, idinenay ho niya na siya ho ay isang smooth-talking preacher na ang habol niya ay impluensya. To gain influence and selfish advantage para maging superior siya sa ibang mga messengers or preachers ng salita ng Panginoon. So, hindi to pataasan Hindi ho yan ginawa ni Paul. Kaya hindi ho totoo yung mga nagsasabing meron daw silang espiritu ni Pablo. Magiging way yun para maging mapagmataas. Sasabihin mo espiritu ni Pablo. Kung buhay kaya si Pablo, ano kayang gagawin niya? Diba? Next, he did not pretend to be poor and work night and day as a pretense to get rich in the ministry at their expense. So, tingnan po natin sa verse 5 pa rin. Nasabi po dyan, nor with a pretext for greed. God is witness. Hindi ako pumunta sa inyo para maging isang kasi ang ibig sabihin ng pretext dito is cloak. To cloak with hidden, sabi dito, or with a cloak, or to come with a cloak hiding greedy intentions. So yun po yung sinasabi dyan na pretext for greed. So, hindi para sa sa sariling pakinabang. Hindi ako nagmission para sa sarili kong pakinabang. Sa katunayan,
Ang sabi po niya sa verse 9, okay, tingnan po natin sa verse 9. Ano to sabi dyan? Our labor and hardship, how working night and day so as not to be a burden to any of you. We proclaim to you the gospel of God. Ayaw niyang maging pabigat sa mga taga-Tesalonika. Ano po? Ayaw niya maging pabigat sa mga taga-Tesalonika. Siya ho ay nagtrabaho, araw at gabi. Okay? Pinatunayan po ni Apostle Paul. That's why he did not pretend. So, hindi siya nagpanggap, ano po, na siya isang mahirap, at siya ay nagtrabaho araw at gabi, as a pretense para maging mayaman. And number 3, he did not use his honored position as an apostle to seek personal glory, but God's. Verse 6, nor did we seek glory from men, either from you or from others, even though as apostles of Christ, we might have asserted our authority. O pwede niyang sabihin siya isang apostle. Sapagkat lahat ng katangian ng apostle ay meron po si Apostle Paul. Nakita niya ang Panginoon. Kahit ang Panginoong Hesus ay umakyat na sa langit. Meron siyang personal encounter with the Lord Jesus. Pero hindi niya ginamit yan. Ano ho, para ipagmalaki. Kundi siya ho, bilang alagad ng Panginoon, ay nagpakita ng kababaan. Kababaan sa pangangaral ng mabuting balita. At ang kanyang hangad ay ang kaluwalhatian lamang ng Diyos. Doing, sabi nga, all for the glory of God. Okay? So, ito yung tatlong disclaimer ni Apostle Paul doon sa mga akusasyon laban sa kanya. Kaya pag may mga false accusations sa atin, ito ho maging ano natin. Ano ho? Kumbaga, reminder ho sa atin. It doesn't matter kung ano man ang sabihin nilang hindi naman totoo. Kasi wala na lang may bato kaya gumagawa na lang. Kumakatha na lamang ng mga akusasyong walang batayan. Basta tayo ho, ang ginagawa ho natin is consistent sa salita ng Diyos. Consistent sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. That's why integrity is in view. Not only the experience as a tool to be more eager and not to be ashamed of the gospel, but also integrity. Kaya faithful presentation of God's word involves both knowledge and practice. Kaya kailangan ang sarili natin mismo ay chinecheck natin. Hindi lang basta tayo ura-urada, ano ho? Gawa lang tayo ng gawa na hindi natin chinecheck ng nating sarili. Kung tayo ba ay handa at tayo ba ay hindi magiging kasiraan sa ministry. Ang pagsisisi, sabi dito, or blaming them, o paninisi rather, is not the solution, but serving God with a pure heart. So, sisisihin mo yung mga nag-aakusa sa iyo. Hindi ka mature. Hindi tayo lalago. Ang susi sa paglago ay ang paglilingkod na may pusong serving the Lord with a pure heart. And that is a minister who is a committed presenter of the gospel. That is ministry worthy of God. Okay? So, ang ating ikalawa po, sa susunod po na linggo na ito mga kapatid. Number 2 is a caring parent for God's children. So, bilang isang ministro, hindi lang siya committed na tagapagbahagi ng mabuting balita, siya rin ay isang magulang na mapag-aruga sa mga anak ng Diyos. From verse 7 to 12, mababasa po natin yan. Ano po? Sa susunod po ito.
At yung ating ikatlo ho, from verses 13 to 20, a comforting partner for God's people. So, hindi lang siya isang presenter ng mabuting balita, hindi lang siya isang magulang sa mga anak ng Diyos, siya rin ay isang katuwang sa ministeryo o paglilingkod. So that is from verses 13 to 20. Okay? So ito ho, ang ministro na kung saan namumuhay para sa Diyos. Consistent ho yan sa ating tema. Ano po? Na nabubuhay para sa mabuting balita. Amen? So muli mga kapatid, ang ministry ho, hindi lang ho yan upo. Ano ho? It is not inactivity. There must be activity. Para masabi nating ministry at ang aktibidad na yan ay pinahinog ng karanasan at kinakikitaan ng integridad. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyo pong salita. Salamat po sa mensaheng ito bilang paalala sa amin ng ministeryo ay hindi biro, Panginoon. Kinakailangang maging handa kami at personal ho na pagsisiyasat ang palagian po namin ginagawa upang sa ministeryo ay kami sumusunod sa inyo pong katuruan, Panginoon. Consistent ang aming galaw sa ginawa po ng mga nauna po sa amin at sa halimbawa ng aming pong Panginoong Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito po ay may lapat po namin sa amin pong mga buhay. With all faithfulness and as well as gentleness, Panginoon, para po sa mga taong makakasaksi din ng amin pong pamumuhay. Purihin ka sa lahat ng ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, so salamat po sa ating Panginoon at